What's up guys? It's G and welcome back. Ano ba? Wag mo kasi ako tinatawanan. Sorry na, dito na ako titingin. Hey guys, it's G and welcome back to The Top, where we talk about anything and everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top. Hi guys! So, may napapansin ba kayo? Napalitan na yung alaman ng sofa, tapos napapansin nyo rin bang nakadub na to? Kasi namatay yung audio. Medyo hindi na double check ng team, pero yan. Kita nyo to, dalawa na yung mic ko, pero hindi nagre-record. Hey guys! So, may napapansin ba kayo? Lumipat ako ng location kasi wala lang, cute kasi dito eh. De joke lang. Unfiltered nga. Hindi na ako magpapanggap. Naputol yung audio. So, tapos na talaga yung shoot. I-re-shoot lang namin tong part na to. So, sakyan nyo na lang. Kunyari, i-flex ko na lang tong background na to. Ganto, ganyan. Anyway, so yun na nga. Sasabihin ko ngayon yung mga hindi nakuha kanina. So, kanina, flinex ko yung dalawang bagong mic. Gusto niyo yun? Flinex ko yung dalawang mic pero hindi naman pala nagre-record. Kayo talaga. Anyway, yun nga. As what I said kanina, I think the time has come for us to have a guest dito sa podcast natin. And I thought, sino ba yung best person for that? Feeling ko, maganda siguro kung yung unang guest ko is yung pinaka nakakausap ko lagi pag may problema ako. Walang iba, kundi si Kuya! Charot lang, hindi siya. Gulat siya. Nagkitimpla lang siya. Kuya yung, hindi. Walang iba kundi ang aking favorite kaaway, ang napakatangkad na si Paco! Woo! Tangkad, 6'3". Siyempre ba naman. Hello, Ayan. everyone. Hi, bro! Basta. Ayan. Inimbento lang namin yung handshake na yun para dito. Kanina Para lang, mukha 5 kaming minutes close. ago lang. 5 minutes ago, which is 5 hours ago nung naputol yung according to audio. my clock. Anyway, pakilala ko muna, bro. So, Sa mga hindi nakakakilala Sige, bro. sa'yo. Ako bahala. Anyways, hi everyone. My name is Paco. Some may know me as Chomps. Yes, favorite dog niya yun. Hindi ko nga siya favorite dog. So for reference, may dalawa kasi ang aso. Yes. Yung Chomps, nanggaling yun sa Golden Retriever ko. Pangalan niya Chompy. Yung husky ko na, Tio. Si Kasi Tio yun. yung favorite ko. Ikaw yung may favorite is yun. Ako, relax lang ako. Hindi. Kikita mo niyo yung pati TikTok nga niya, yun, di ba, di ba, Chomps yung pangalan? Uy, ito nga, may Tios din naman ako. Pero dump mo yun. Pang-dump lang si Tio. Pakita mo ngayon pa nga lang, introduction, binabardugal na nga. Sorry. Ay. Okay na. Okay na. Okay na. Anyways, magkakilala kami ni G since 2023? Correct. Oh. Correct. Thank you. Ba't may buzzer? Okay. Okay. Tapos ayun. Pero ang dami actually nagtatanong kung paano ba talaga tayo Paano kami naging friends? What is the beginning story? What is the Genesis? Diba? Oh. Hindi mo yun alam na. Genesis means? Genesis means the beginning. The beginning. The creation. Sige. Okay. Actually, may dalawang kwento yan. Akin yung totoo. Sa kanya yung invento. Hindi. Let's say yung kwento ko is yung documentary. Ang kwento niya is yung propaganda. Hindi. Yung kwento ko is real life experience. Ito, showbiz. No. Yes. Oh, kwento mo na. Sige. Hindi, ide-defend ko naman yung side ko. Tingnan natin kung sino man niniwala talaga. Anyways, okay. Go. So, let's salitan tayo. Sige. Unang banat ako. Go. Sige. Ito talaga nangyari. Okay. So, noong 2023 kasi, naging promoter kasi ako ng isang event sa UP. Totoo yun. Kala ko ba kung mali lang? Okay. Okay. Sige. So, yun. Tapos, yung Masky Pops kasi, in-invite yung Cup of Joe. Tapos, nung una ko narinig yung Cup of Joe, parang sabi ko, gawa ko ng video about them. Sabi ko, Cup of Joe? Parang never ko pa narinig yun. Parang, matanda ba sila? Kasi yun yung vibe, Yun yung vibe. No offense. Pangalan. Yun yung pangalan. Pero hindi ko pa kayo na papakinggan. Okay. Pero nung napakinggan ko sila, unang song na napakinggan ko is Alas 12. Pare nung napakinggan ko yung Alas 12, amin ako. Napanood ko yun, bro. Hindi kayo makalimutan. Guys, have you ever
Pero kung Panoorin nyo, sumunod, hanapin nyo yung TikTok na yun, ganun yung boses niya. Guys, guys, ano ba Alam to? niyo to, hindi ko alam Bago bakit. OPM band na Cup of Joe? Ito na nga, ginawa na nga video. Sobrang ganda ng mga kanta nila. So, Moving energy on, song na alas 12. Moving Parang on. sobrang Kita ganda. nyo, ngayon, Parang ngayon ganun yung... ginawa na nga ang promotional video, tapos biglang binabash pa. Thank you dun. Okay, okay. Sobrang na-appreciate ko yun, kaya nga nag-comment ako. Like, Ah, thank you, see you, sabi kong ganun. Kasi, bihira pa lang yung mga gumagawa ng content for Cup of Joe, no? kasi, hindi pa kayo ganun kalaki, no? Oo, hindi pa. Bakit? Bakit? Hindi pa. Pero ngayon malaki na. Promise ka. Promise. Promise ka. Okay. Oh, tapos? Anyway, so yun, day of the event, ano kasi, naging usher kasi ako noon. Right. Tapos, hindi kasi kami nagkita nung day na yun eh. No, Pero we didn't. nasa UP Town ako, may pinapabili kasi sa akin. Tapos biglang may tumawag sa akin. Sabi nila, pwede ba kayo bumili ng grapes? Totoo Sabi naman ko, bakit kailangan ng grapes? Hindi ba madaming prutas dyan? Kasi may watermelon kami, pineapple, apple, banana. Lahat? Lahat. Ay, walang grapes. Pero, sinong magpapabili ng grapes kung may sandamakmakan na prutas sa harap mo? Okay, dyan ka na nagkakamali. Okay. My turn? Sige, pangabanat. Sige, tingnan natin. Okay. In my defense, wow. Your defense. In my defense, no offense, Wow. Wow. Oh, intense. It is getting Rhyming, hot here. In my defense, no offense, Okay. it's kind of intense. Oh. Okay. Sino kung ba't siya nagpabili ng grapes? Okay, ito na nga kasi. Oh. Pagdating namin sa Maski Pops. Huwag ka galit. Okay. Pagdating namin sa Maski Pops, dumaan kami sa mga friends namin sa ibang dressing room. Pansin ko, meron silang mga fruits. Tapos, pagkapunta ko sa room namin, sabi ko, uy, walang fruits. Oh, totoo yan. To be fair, common table kasi yun. Common table sa kabilang room. Alangan naman maglagay kami ng prutas sa lahat ng kwarto, di ba? So, tatawid pa kami ng kwarto para humingi ng prutas. Nakakahiya naman yun. Baka magkatabing kwarto lang naman. Alam nga namang mag-intrude kami sa room ng Ben and Ben, gano'n. Tropa niya naman sila, di ba? Oo naman, pero I respect private spaces. Okay, valid. Kasalanan yun. Okay, Okay, give. Ayun, so sinabi ko lang naman sa manager ko, Okay. Huy, Jam, baka pwedeng mag-request din kami ng fruits kasi parang merong fruits sa ibang rooms. Tapos sabi niya, sige, sure. Sabi niya gano'n. Tapos sabi ko lang, pero special request, as much as possible, sana may grapes. Sabi kong gano'n. Okay. Special. Okay, Kasi nga, parang masama nga yung pakiramdam ko nun. Tapos parang ang hinahanap-hanap ko talaga grapes. Okay, so sa lahat ng prutas, bakit grapes? Kasi may sandamakmakan na prutas din eh. Hindi, may sentimental value yun sa akin. Oh. So pag binigyan kita ng grapes, hindi mo kakainin? Kakainin ko. Ano kung may sentimental value? Oo nga, kaya nga favorite fruit ko yun. Okay. So far. Sige, So ayun, parang nung bata kasi ako, every time na may sakit ako, bibili yung mom ko ng grapes. Tapos parang ang tingin ko lagi sa grapes nun, it's my superpower. Alam mo yung pag si Popeyes, kumakain siya ng papaya ba yun? Spinach? Ay, spinach. Market Popeyes. Si Popeyes yung papaya. Hindi ba papaya yun? Spinach, okay. Yun, pag kumakain siya ng spinach. Lumalaki biceps mo? Yes, bro. Sige nga, pakita. Naka-long sleeves ako, sayang. At wala ka rin grapes? Wala rin akong grapes ngayon. Yun nga. So, parang feeling ko rin may placebo effect na lang minsan eh. Na pag kumakain ako ng grapes, everything will be alright. Hindi ka kumakain ng mga orange? Kumakain. Ikaw, ano bang grapes mo? Orange nga. Kasi nga, bakit? Diba alam mo yung sa vitamin C, lahat ng mga laging orange. Gets. Kaya tuwing nagkakasipon ako, sandamakmak talaga ng mga orange ginagawa. Kahit may seeds. Gets. Diba lagi sinasabi ng mga matatanda na pag kinain mo yung seed, may tutubo na punta sa loob mo. Ako tinatanggap ko na lang kasi sobrang hassle tanggalin ng seeds. Totoo lang. Pero anyways, okay. Masarap ba yung grapes? Maasim actually, pero okay lang. Masarap ba yung grapes? Hindi, pero Masarap ba yung grapes? Masarap. Correct. Okay. And then the rest was history. Yes. Tapos, yung first, since di nga kami nagkita, nakakatawa is, that day, di ba medyo na bad trip ako? Hindi naman na bad trip. Bad trip siya. Hindi ko talaga alam
Si Gian pala yun. Yung nagpapabili. At hindi ko rin alam na siya mismo yung bumili ng grapes para sa akin. Kaya kita nyo, hindi pa nga kami nagkilala, hindi pa kami nag-meet. Naiinis na kami sa isa't isa. Nagbabardugulan na kami indirectly. Doon na form yung friendship namin. Kaya yun, after nun, naging acquainted na kami. And yung first ever pinaka-encounter talaga namin in real life. In real life. Kumain kami sa Area 2, sa UP. Pinaka-the best. Pinaka-the best. Tapos, sige. Ayun yung na. first time mo ako makita, maayos Ano first impression? Okay. Ito na ba? Usapang first impression. Akala ko matangkad ka. Akala ko... Counted ba yun? Sobrang OA okay, sorry. Parang tangkad. Pahabaan ng bias. Ano? Pahabaan ng bias. Daya mo, mataas sapatos mo eh. Go. Anong impression? Anyways, maldita. So yung mga to, debunk na to kasi first impressions lang naman eh. Wait, matangkad naman tayo eh. Matangkad tayo. Akala ko mata pobre ka. Wala pa. Akala ko may abang. Oy, akala ko... Hindi kasi, teka lang, may kwento kasi. Shit. Okay. Ay, sorry, I'll go. Yung nasa area to kasi yun, nakakatawa yun eh. Gets. Diba, obviously, sumisikat na si G. Tapos, yung naglalakad kasi kami sa area 2, parang, biglang may mga taong tumitingin na kasi. Alam mo yung parang nararamdaman niya. Yeah, sabi ko, I can feel the stairs, bro. Tapos pag, si G kasi, pag kinakabahan yan, ganito yan. Yan Gano'n? Nagfi-fiddle ako ng ano. As in, konti na lang, may Rubik's Cube siya. Ng fingers kong gano'n. Ewan ko. Yung paa niya ganito. Gano'n. Oy, grabe. Oo. Pero, kala ko mayabang ka. Pero, nervyoso to. Sobrang humble. As in, sa lahat ng mga tao, sabi niya, hello. Kumakanta pa siya. Nag-live concert pa nga nun. Ito lang. Guys, kain lang kayo dyan ha. Wow, sobrang humble. Nagpakain. Drinks on the house. Pero ayun. Ay, naku. Ayun. Pero ayun. Parang, doon kami first tapos galing Qatar kasi. Galing ako ng Qatar. Tapos yung kinain namin doon, shawarma. Di ba nga, kaya ako gusto pa try sa kanya yung shawarma. Yeah. Kasi, House of the Shawarma yung yung Qatar. Di ba? Oo. House of the Shawarma. Oo. Pero hindi siya, bahala na. Land of the Shawarma. Basta yun. Shawarma. Hindi ako na-satisfied dun sa shawarma sa area 2. Very consure daw siya. Ayun nga. Pero yun nga, may reason din kung bakit na-anxious ako pag pinagtitinginan ako. Kasi nga, di ba galing ako sa Qatar. Tapos nung umuwi ako for senior high school, nabully ako as a grade 11 student. Tapos, ayun, parang... Kasi paano? It's for another episode. Basta yun, kaya nadala ko sa akin yung hanggang sa nag-college ako na pagpupunta ako sa canteen or somewhere else na pagtitinginan ako ng tao, I'd overthink kasi hindi ko alam kung yung stares na yun is out of parang admiration or parang natutuwa sila or parang pinagtitinginan nila ako kasi gino-judge nila ako or parang pinagtitripan nila ako. Kasi nga, nasanay ako the whole grade 11 ko na pinagtitinginan ako para pagtripan. Sige. Ito Kaya ako na... Testingin natin. Anong tingin do? Natatae ka. Pa rin. Tama. Mas nakakaramdam na ako ng totoong nararamdaman ng tao. Kids. At least, character development. Kaya yun. Pero, what matters is, nire-reality check namin isa. Yes. As in, kung may... Like, walang MM, walang sugar coating. Sabihin namin yung dapat marinig, hindi yung gustong marinig. Tama. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Diba? As in legit, ito yung tipong friendship na parang low maintenance, tapos kung may kailangan ka. Ito nga, minsan tumatawag ng 2:00 ng umaga eh. Tapos biglang magsasabi, pa ako, gusto ko na ramyun. Sabi ko, sige, may alam ako sa may maginhawa. Ayoko. Tara Baguio. Tapos ako naman, sabi ko, ha? Sige. Kaya abangan nyo next time pag nag-crave ako ng Thai food or ng ramen. Magta-Thailand tayo, magja-Japan tayo in an instant. Sige. Cheers. Cheers talaga yan. Pero ayun, I feel like lahat tayo kailangan natin ng friend na uuga sa atin na talagang
sila yung magpapaalala sa atin ng harsh reality kung nasan tayo. Totoo naman. As in, yung mga harsh realities talaga ng buhay. Kasi parang ang dali lang talaga madala sa buhay. Di ba pag yung mga tropa ka, Yeah. ang dali kasi yung toxic positivity na sasabihin, oh no, ang galing-galing mo, Right. ang ganda mo, etc. like that. Pero okay din magka-tropa na parang ano yung sinusuot mo or Oo. parang Ang pangit mali. ng relong binili mo. Oo. Yung mga ganun. Mga ganun talaga. Not in a Visit bad ko way, eh. As in, Yeah. but in a tropa kita, I care. I care about. Parang ganun. Tama. Back to you, Gian and Paco. Yun lang naman yung mga stuff na nag-start ng friendship namin. Since then, nagpardagulan na lang kami. Nagbardagulan na lang kami. And I feel like itong friendship na to yung never kong i-regret. Wow! Huwag ka masyadong Ito kiligin naman eh, ngayon okay lang to. naman May eh. podcast kasi. Oo. May mic. Anyway, ayun. Pero ayun na nga. Mm. Na-build yung friendship namin sa sobrang daming akala. Oo nga, actually. Maling akala. Hindi naman maling akala. Parang hindi maling akala. Meron din naman yung mga tamang akala. Tamang akala. Meron mga ganun. Oo nga, tamang maling akala. Ang dami naming life lessons na natutunan. Oo. Not just from each other. Pero alam mo yun, yung pag may-experience ka, biglang tatawagan ko si Jesus, sabihin ko, ano sa tingin mo? Sige mo. As in, ganun yung tono. Actually, yan. Like, tapos biglang sasabihin niya, ano pa ako, ang tanga-tanga mo. Tapos, next week, tatawagan niya ako with the same scenario. Oo. Tapos sasabihin niya, ano sa tingin mong gagawin ko? Sabi ko, In-advise ko na yun sa kanya. Oo, So, okay. bale, nag-a-advisean lang kami ng mga bagay na hindi namin ma-apply sa sarili oo namin. nga eh. So, ayun. Blind leads blind, ganun lang. Oo. I feel like yung friendship namin, it's, ang pinaka-bonding namin is yung pag-reality check sa bawat isa. Oo nga. It's Keeping each about- other in check. Yes. It's about knocking each other's minds Knock. into harsh realities. Oo nga, tama. Speaking of harsh realities, meron tayong pag-uusapan. Okay, sige. Ready na po ako? Anyway, tayo ngayon ay magkakaroon ng formal segment. Okay. Wow. Formal to. Tingnan nyo, naka-necktie nga ako. Oo nga eh, ako naka... Ikaw nga, nag-brush up ka pa eh. Kanina, nakababa pa yung buhok mo. Oo nga, sige. Tinanong niya pa. Ayun. Speaking of harsh realities, magkakaroon tayo ng segment ngayon na tatawagin nating Kung Alam Ko Lang Noon. Kung ako... Kung ako... Oy! Mali. Iba yan! Ah, Ang iba sakit ba? naman eh. Umalis. Nag-walk. O, Pero sige, ano game. ba? Oo nga, kung ako na lang sana. Kung- Joke lang. Harsh reality. Hindi, na-reality check mo na ako dyan. Oo nga, kahapon eh. tama. Pero ayun, tama. Kung alam ko lang, ano yan? Kung alam ko lang noon. Kung Tama alam ko lang noon. Chinek yung... Teka, Tama. tingnan lang sa script. This is called Kung Alam Ko Lang Noon. So, mostly, it's about acknowledging yung harsh Harsh reality realities. Ng buhay. ng buhay. Different aspects, no? Different aspects. So, kaya kung alam ko lang noon, parang magsasabi kami ng something about different perspectives na feeling namin if alam namin tong bagay na to noon or like if we knew better back then, It we'd would have save helped us ourselves a lot of things. a lot That's true. from the pain na na-experience na natin. Sige. Ikaw muna. Okay, first perspective. Since, oh my God, magti-24 na tayo, bro. Tanda nga natin. Let's talk about adulting. Okay, sige. Pero alam nyo ba, di ba nga, hindi nga kami nagkatagpo the first time. Oh. Tapos di namin alam na kami pala ay nagkakainisan sa isa't isa. Tapos nalaman nila namin, yung birthday ko, tapos birthday niya, same number. Same number. 1 month apart. 1 month apart. Tapos di lang yun, pero magpinsan pala Magpinsan kami. kami. Medyo malayo na magpinsan. Charot. Pero hindi namin sure. Hindi namin sure. It's pero just that, parehas kami ng middle name. Middle name. Oo nga. Pero anyways, going back. So, harsh realities. Harsh realities. Sige, Okay, first, ikaw muna. First, kung alam ko lang noon Ah, about adulting. okay. Kung alam ko lang noon
yung bigat na kapalit ng freedom na gusto ko. Ano? Okay, ganito kasi yun. Growing up, Hindi ba yung kung alam ko lang noon, Hindi. di sana. Hindi. Wala, yun lang. Okay. Okay, sige. Yun lang talaga siya. Yun lang. Kung alam ko lang noon yung bigat na kapalit ng freedom or kalayaan na gusto ko. Malalim. So kasi, I grew up in Qatar, alam mo yan, di ba? Mm-mm. So parang, ang naging buhay ko from preschool hanggang grade 10, very dali. Oo. So parang very convenient, Oo. very easy, ganyan. Yun yung mga times na I felt like sobrang na-box ako sa comfort zone ko. Tapos, which is one of the reasons kung bakit pinili kong umuwi sa Pinas for senior high school. Okay. Kasi I wanted to be free. I wanted to unleash my capabilities. Paano i-unleash? I-unleash yung capabilities na hindi ko alam na meron ako. Okay. Gets. So, umuwi ako ng Pinas. Ang meron lang ako noon yung ate ko na hindi pa kami masyadong nagsasama kasi nga busy siya sa college. Tapos senior high ako, which is basically high school pa rin. Tapos yun, that was the first time na lumayo ako sa parents ko. So parang yun yung first level of freedom and independence na naramdaman ko. Gets. Bruh. Gets. Pero would you say it's all a bad thing? Would you say Hindi naman. Pero, ang naging bubog ko lang sa decision na yun is... Silakbo reference, oh. Makinig kayo ng bubog. Yes. Stream now. Ang naging bubog ko lang dahil sa decision ko na yun is... Hey guys, trigger warning lang. This part of the podcast mentions suicide, which may be triggering to some individuals. Viewer or listener discretion is advised. If I knew that time, I would save myself from the pain na naranasan ko nung grade 11 na binubuli ako tapos wala akong matakbuhang parents. Gets. Ganon. Gets. Thankful na lang talaga ako nandun yung sister ko nung time na yun. Kasi as early as 17 years old, nagkaroon na ako ng suicidal thoughts, mga ganon. So parang, ayun, pero on the brighter side, I feel like dahil nga na-expose ako at an early age sa ganong setup, I feel like I was able to handle my shit better nung mga nasa early 20s na ako. Akala mo naman magte-29 na ako. Then, nung mga late teens Gets. ko. So, ayun. Kung alam ko lang noon. Gets. Okay, gets. Ikaw? Ako, yung kung alam ko lang noon sa pagiging adult, siguro kung alam ko lang noon kung ganong kabilis ka tumanda at ganong kabilis talaga lumipas yung panahon, yun yung kung alam ko lang sana. Ano yung kung alam ko lang noon? Yun yung kung alam ko lang noon talaga. Alright. Kasi, alam mo yun, yung parang kahapon lang, pandemic. Oo. Parang kahapon lang galing kang high school, parang kahapon lang galing ka lang recess, nakikipaglaro, Right. uuwi ka lang sa nanay mo, tas wala kang problema sa buhay mo, tas ngayon, ang dami mo nang hinaharap, ang dami mo nang iniisip, may career ka nang pinag-iisipan. Right. Parang yung mga bagay na mga ganon. Sobrang bilis talaga na 24 na. Pare, magte-24 na tayo. 24 na tayo. And it's one of the things na Anong trip nung truck na yun? Bakit ganun siya mag-beep-beep? Napapasayaw tuloy ako. Pero anyways, So, 24 parang na it's tayo. one of those things that you don't necessarily realize that's passing unless you actually get to notice it. And I guess, yung bubog ko dun on my end is I wish I was able to treasure my childhood a little bit more. Right. Appreciate what was and appreciate the experiences that I had, particularly with my parents. Kasi, alam mo yun, yung parang pagbata ka kasi, iniisip mo lagi na parang gusto mo lang makipaglaro, gusto mo lang kasama yung mga friends mo, or minsan gusto mo lang mapag-isa, tapos pag sinasabihan ka ng mga magulang mo, sasabihin mo, ayoko. Rebellious. Yung rebellious era mo. Parang, ngayon mo na marirealize na parang, ngayon,
na parang I only realized it when I was 22, 23, 24. Mhm. The past 3 years, I was like, I had 21 years to spend with my parents. Mm. And only the past few months, years, was I really able to treasure it. And Right. it's something that you can't take back eh. Yeah. And yun yung parang masakit para sa akin. Kaya sa akin moving forward, parang gusto ko talaga ma-appreciate kung ano meron ako. Tapos parang mapa-feel din sa mga ibang tao na mahirap ang buhay, pero mabilis ang buhay. Kaya kailangan mo talagang pagpahalagahan yung mga tao na mahalaga sa'yo. Right. Yun. Shot puno. Shot puno. Coffee to Pero, pero yun, feeling ko nga kasi, dahil yan sa parang kagustuhan mostly ng mga bata na to grow up fast. Oo, di ba? Parang dati, parang excited tayo maging adult Yeah. eh. We're very attached Oo, parang gusto talaga natin to tumanda. reach adulthood na hindi na natin na savor yung moments na Oo. parang kine-crave natin ngayon. Tapos actually, yung nakakatawa para sa akin is, alam mo yung mga pagbata ka, Oo. sasabihan ka talaga ng mga magulang mo or yung mga matatanda, i-treasure niyo yung pagkabata niyo. Kasi Oo. pag adult na kayo, sasabihin niyo gusto niyo na maging bata. Tapos hindi tayo Oo, makikinig. tapos it hits different na ngayon. Oo, parang, tama nga sila. Gusto Tama ko nga na maging sila. bata ulit. Sige na nga, gawa na nga lang ako ng bata. Bigla. Wag, Hindi ganun, wag, hindi wag, ganun, wag, hindi ganun. Okay, Wag, okay. wag. Oo. Pero ayun. Ayun. Okay, Nice. sige. Ang ganda nun Galing. Sige, That's move on for tayo. adulting. That's for adulting. Okay. Next. Career. Okay. Career. Ano yung sa'yo? Kung ikaw muna. kung alam ko lang noon. Kung alam ko lang noon, I guess, kung alam ko lang noon na yung career is something that is fluid, something that is changing, siguro hindi ako maging masyado harsh sa sarili ko. Right. Alam mo yun? Kasi parang dati, especially entering high school, parang applying for college, iniisip ko na kasi na parang sinasabi sa akin ng magulang ko, oh, mag-engineer ka, etc. Uy. Parang yun lang kasi alam ko eh. Na parang hindi ko talaga alam yung mga iba't ibang bagay. Actually, dati nga gusto ko maging football coach eh. Oh. Tapos parang, nung sinasabi nila na mas okay ka maging engineer para maayos trabaho mo, masenso ka sa buhay, mga ganon. Parang sobrang na hard set na ako dun. Na yun na lang alam ko. Na parang Right. pag may nagtatanong, ako mag-engineer ako. Pero hindi ako Hindi na mag-engineer. hindi ako mag-engineer. Pero parang, as I grew up, doon ko na-realize na you have to chase what you're passionate about eh. Right. As in, some would argue na parang passion versus work is something that's completely different, diba? Kasi sometimes passion won't necessarily make you money. And that's a reality that we need to face. Yep. But then, what I would also say is that you shouldn't just give up on your dreams just because. Yeah. Diba? Na parang, yun yung bubog ko sa sarili ko eh. Na parang, makinig kayo sa silakbo. Oo, okay. Yun yung bubog ko sa sarili ko na parang masyado ako hard sa sarili ko. Kasi, na-hard set na ako on my own box that I set for myself. And I wish I were a little bit more gentle because nag-grow ka eh, nag-change ka as a person, and your dreams and your passion and your career changes as well. Ikaw, ano? Actually, medyo related sa yun naisip ko eh. So, kung alam ko lang noon na hindi ka tamad, pagod ka lang. Gets mo ba? Hindi ka tamad. Hindi ka tamad, pagod ka lang. Wait. Hindi ka tamad. Pagod ka lang. Gets. Kung alam ko lang noon na hindi ka tamad, pagod ka lang, hindi sana ako naging harsh sa sarili ko. So, parang yun yung naisip ko kasi entering college, ako yamin ako, hindi ko talaga gusto yung course ko. Kasi nga, tulad nga nung sinabi mo, parang in this economy, in this Yes. stage of our country, talagang kailangan may consider yung pagiging financially stable mo in the future. Yes. So, hindi natuloy yung pag-take up ko ng art course. Nag-take up ako ng science course, which is dentistry. And then, ako kasi nung high school hanggang senior high school, achiever ako. Like, lagi akong nagtatop sa school. Tapos, parang nung pagdating ng college,
grabe yung naging disappointment ko sa sarili ko kasi nga, dahil wala yung puso ko sa course ko, nag-start na yung naging max effort ko na yung 83 na grade. Ganun, yung 75 na grade, yun na yung max effort ko. Nakaka-disappoint sa sarili kasi parang, what the ano nangyari sa akin? Tamad ba ako? Gets. Tapos parang, the months or days or weeks na leading to my dropping out sa school, ang naging setup ko na is, di ba, I was juggling academics with work. So, ang naging setup, pupunta ako sa gig sa Manila ng gabi, matatapos ng madaling araw. Pagbalik ko sa Baguio, maliligo, magbibihis ng uniform, papasok sa school. Naglalakad pa lang ako papuntang school, nagbe-breakdown na ako kasi parang at that time, very familiar na ako sa cycle to the point na feeling ko robot na ako. Gets. Who was designed to do this stuff na hindi ko alam kung bakit ko ginagawa in the first place. So parang, what the fuck, Gian? Bakit napakatamad mo? Ganto ganyan. Tapos parang, every before subject sa school, every before lab activity, magkukulong ako sa CR, magbe-breakdown lang ako, iyak lang ako. So parang, eventually, na-feel ko dun yung pagod ko. Physically, hindi ko masyadong ininda yung physical exhaustion eh. Yes. Kasi, gusto ko yung ginagawa ko sa Cup of Joe. Yeah. Pero to the point na kailangan kong i-sacrifice yung mental and physical being ko just to finish a course na hindi ko nakikita yung sarili ko in the future. Parang na-realize ko na yun yung nagiging reason kung bakit nagre-react yung body ko in a way na hindi ko na mi-meet yung expectations ko nung high school ako, ganyan. So, naging harsh ako sa sarili ko nung time na yun na bakit ganito? Parang pabobo ako ng pabobo. Parang Gets. ganun. Hindi mo yung kasalanan. Ayun nga. So, parang Hindi mo siya kasalanan. siguro, nung mga times na yun, kailangan ko lang masabi sa sarili mo, uy, Gian, hindi ka tamad. Pagod ka lang. Yes. Kasi you were put in a situation na hindi 100% yung puso mo. Yes. Ayun. Life lessons. O sige, game. Game. Wait Answer lang. na next. Okay. Mm. Next. Ito medyo sensitive to, pero lagi naman natin ito ina-address together. Mental health. Okay. Self-being, well-being. Gets. Sino magsa-start? Ikaw nag-start kanina, no? So, ikaw naman. Ayun. Serious tayo ngayon. Serious tayo ngayon. Bihira nyo lang makita tong side na to namin. Pero ayun. Kung alam ko lang noon na hindi mo kailangan maging perfect. Gets. Shit. Lalim yun. Lalim nun. Pero ayun nga, parang ilang beses ko na rin to na-address pero like, I feel like kahit sino naman. Kasi considering yung environment or atmosphere once na nagkaroon ka ng platform, pinakaunang instinct mo, kailangan ko maging flawless. Yeah. Kailangan ko maging perfect kasi maraming nakatingin sa akin, maraming nakatingala sa'yo. Pero ayun, ang naging epekto nun sa akin, parang at some point na wala ako ng sense of authenticity. I get it. Parang people pleaser na ako nung bata ako, pero parang nung nagkaroon ako ng platform na ganito, nung nagsa-start ako, parang na-heighten yung pagiging people pleaser ko. I get it. And ang problema kasi pag in-establish mo yung sarili mo na ganun, parang kahit magkamali ka lang parang even on your own, kahit walang nakakakita, sobra kang magiging harsh sa sarili mo. Gets. Diba? Gets ko. So parang, nadala ko yun siguro hanggang late 2023. Gets. Kasi parang dun kami nagsa-start sa industry talaga na ganito. Like, na-expose kami sa ganito. Tapos parang, I really tried my best to parang, kung ano yung ina-expect ng tao sa akin, yun yung gagawin ko, ganito, ganyan. Gets. Which is mentally and emotionally draining. It Kasi is. meron yung mga bagay na
hindi ko naman talaga, parang hindi ko personality pero ginagawa ko Totoo. para lang ma-please yung tao. And ang problema pag ganun, pag kunyari, meron yung time na gusto mo na talagang magpakatotoo, mahihirapan kang ipa-receive yun sa tao kasi Kasi baka nasanay ma-disappoint. sila dun sa perfect image mo. Which is one of the reasons kung bakit gusto kong may ganitong podcast. Gets. Kasi, Another side of Gian. my God. Ayoko masyadong nagpapakita ng vulnerable side ko. Pero ayun nga, yun yung kulang sa artists tulad ko. Gets. Yung pinapakita yung kahinaan, pinapakita yung flaws. Which is, akala ko noon, hindi na pwede sa ganitong stage of my career. Yeah. Pero, I feel like kailangan nating i-remind sa bawat isa na even though we're artists, even though we're public figures, we too are humans. That's true. That's true. Kaya yun, kung alam ko lang noon na hindi mo kailangan maging perfecto. Ako naman. Hindi ka na makinig. Ako naman. Ano yan, bro? With regards, bro, kasi nung, Ano yun, pare? Open up mo lang. Ako, I would We say listen yung, and we don't judge. ito naman, nagsasalita na nga ako. tas Okay, hindi go, mo- go. Go. Hindi. So, ako yung kung alam ko lang sana. Kung alam ko lang noon. Oo, kung magalit. Sorry. Ang akin, kung alam ko lang noon, hindi mo kailangan magpasaya lahat ng tao sa paligid mo. Yun. Kasi, alam mo yun, very similar siya sa sinabi mo yun. Oo. Yung pagiging people pleaser. Right. Diba? Na parang, ang expectation mo, kasi kunwari, pag bata ka, diba? Papasok ka ng klase, kasi ako din nabully ako dati. As in nung from grade 7 until grade 7 until grade 9. Shit. Ako nabully. Kasi, Something shifted nung grade 10. Oo, Kasi, kasi, nabully nga kasi ako. Kasi ako dati, maliit kasi ako noon. oo nga, buti Oo na nga, lang ngayon, tangkad mo matangkad na na tayo, ngayon. no? Buti na lang 6'11 ka na ngayon. Oo nga, buti ikaw, 7'2", no? Oo nga, konti lang yung difference. Anyway, so dati kasi, parang pinagtitripan ako na para maliit. Yun kasi yung phase na tumatangkad na lahat ng mga boys. Parang 13 years old, diba? Puberty. Late kasi ako, kasi medyo late. So yung mga tao nun, 5'7", Gets. may iba 5'10". Tapos, naalala ko, grade 9 kasi, may tumulak sa akin. As in, sinabi niya, pandak. Oh, Gano'n. shit. Tapos Sabi niya, as in, Hoy, ba't yun na? Ako na lang Uy, pwede ikaw mambuli talaga. dito, ha? Ikaw Ako na lang talaga. pwede mambuli dyan. Anyway, sabi ko kasi noon, naalala ko yun eh. Tinulak niya ako, tapos parang sinisigawan niya akong gano'n. Pinangako ko talaga sa sarili ko noon na walang ever manggagawa nun sa akin ever again in my Okay. whole life. Ever since then, I started working out, I started doing martial arts. Naging mas matatag ako. Tapos parang, since then talaga mas nakilala ko sarili ko. And I promised myself that no one would ever step over me again. And that's what shifted. And I would say, na parang, pero that aspect kasi is just one aspect eh. But then it's very critical kasi it's something that you feel as a kid na you want to feel like you belong. Right. Diba? And Totoo. especially Tapos, in the age of social media, parang, especially sa Instagram, yes. parang we make curated feeds such that everyone likes us in brands or in even it's not something we can escape that people need to like us. But then yung parang nakakatakot lang is that if we get too caught up with the idea that we need to please everyone, we'll eventually face with the reality na parang may mga ibang tao talaga na bashi lang talaga for bash's sake. Yeah. Diba? Tapos may ibang tao talaga na parang pag pinakita mo yung totoong side mo, madi-disappoint. And so, one, sinabi mo na nga, ma-apekto talaga yung, ma-agrabyado talaga yung sarili mo eh. And then, the second thing that will really affect, and that's what I was most scared of, was I was scared to be not myself. Na parang I would have to create a fake persona. Right. Na parang hindi ko kayang ipakita yung sarili ko talaga to other people and then parang, gets ba? Gets. Na parang, yun talaga yung natakot ako eh. Kaya ako, parang kunwari sa social media or even in anything, naniniwala kasi ako in this thing called failure therapy eh. Na parang I would rather show myself. And kung may mga nagsasabi na cringe ako, na yung parang pangit yung etc. like that. So what? Parang, so what? Masasanay ka na dun eh. Tapos parang masisift out na yung mga negative people
And then people who resonate with you will eventually Mm. join your view. And then that's what I personally believe. Na parang Gets. you don't need to please everyone. Hmm. But you need to realize that as long as you share love to other people will learn how to appreciate it. And that's Yeah. when I learned how to choose my battles, choose what to appreciate. Tapos yun. Right. Kaya yun yung kung alam ko lang noon. Kung alam ko lang noon. Oo, kung alam ko lang noon, hindi mo kailangan mapasaya lahat ng tao. Yeah. Kasi eventually, mapapalapit talaga yung mga taong nagmamahal sa'yo. Oo. Kasi ganito yun, guys eh. Wow. Diba? It's scary to be judged by people, but Yes. it's scarier to be fake. hindi ko natapos yung thought. Hindi, may mas madaling sentence. It's scarier to be to lose judged. yourself. No, it's scary. It's scary. It's scary. It's scary to be yourself, but it's scary to be yourself, but it's scarier to lose not yourself. to lose yourself. Yan yung maganda, Okay, Ulitin natin. Okay. Ano yun? Yeah. And ganito kasi yun eh. Ah. It's scary to be yourself, but it's scarier to lose yourself. Galing natin na, no? On the Grabe, spot one lang yun, take. no? One day. So fluent. Pero totoo yun. Pero yun I nga. would say. As in, it really helps us na. Ayan. Pero siguro awareness na lang din kasi sa mga tao sa social media. Kasi once na merong ma-put into light na something about you, heightened kasi ang judgment pagdating sa social media. At nakakatakot siya talaga. Nakakatakot siya kasi parang mauuna talaga yung hateful thoughts Yes. kesa sa objective and radical judgment. Tapos actually, kahit isipin mo, even in 100 of comments, pag may isang comment lang na negative, nakaka-apekto na. Nakaka-apekto yun, to be Nakaka-apekto honest. siya eh. As in, so it takes a lot. Parang hindi namin sinasabi na magiging madali siya. Pero, it's just one of the things that you need to get past it. Yeah. Life happens. Life happens. Di ba? When life gives you lemons, you make orange Lemon. juice. Oh, hindi. Ay, mali. You make... Ayusin mo yung quotes mo. Ah, okay. Seryoso tayo dito eh. When life gives you lemons, you make... Fruit shake. Kala ko apple pie. Hindi ba? Iba-iba po. Ay. Next. Next one is friendship. Okay, next. Friendship. Una. Go. Kung ako na lang sana. Hindi, kung alam ko lang noon. Kung alam ko lang Yung kung alam ko lang noon with regards to friendship is hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kailangan mo lang yung tama. Oh. Gets ba? Kung alam ko lang noon na hindi mo kailangan ng maraming kaibigan, ang kailangan mo, lang yung tunay. tama. Ay, yung tama. Hindi mo naman! Hindi, kung alam ko lang noon na hindi mo kailangan ng Maraming kaibigan. Ang kailangan mo lang, tama. Diba? Kasi parang iniisip natin dati na parang, ano yun eh, ginagawa natin Pokemon eh. Paramihan ng kaibigan eh. Pero, parang later on in life, na-realize ko na hindi mo talaga kailangan ng sobrang laking circle eh. Kailangan mo lang ng malalapit na tao sa buhay mo, yung kaya mong pagkatiwalaan, yung parang, kung down in the dirt ka na, kung may matatawagin ka, pag-aasahan mo, okay ka na eh. As in, masaya ka na sa buhay. Yes. And I would say that was something na parang, I wish I knew sooner talaga. Because, Same. parang dati, parang iniisip ko, bakit ibang tao ang daming kaibigan? Pero ako, kunwari dati, bakit iba ang daming followers? Tapos ako, 20 lang. Pero gets. parang, later on ko na lang na-realize na parang, hindi naman sa I don't need a lot of people, but rather, okay lang ako sa mga mahal ko na sa buhay ko. Gets. And if it grows, it grows. If it doesn't, I'm fine with that. Yeah. Yun. Same answer. Di naman magbigay ng input. Hindi, pero totoo yan yung parang you're down in the dirt, tapos Karen, you're down in the dirt, bro. tapos meron yung parang manghuhukay sa'yo sa kailaliman ng mundo. Oo nga. Naalala ko tuloy yung text message mo sa akin noon. Ano sabi mo? Nung- Ano sabi ko? Nung one of the rare moments na mabait ka, Ay, naging seryoso tayo. Naging seryoso ka. Oo. March sabi yun ko? eh. Sabi mo, hey, alam kong nasa gig ka ngayon. Pero I just wanna say na, Oo nga, thank you. naalala. I'm here to be your friend and Naalala I'm ko willing nga to yun. drop everything Yeah. off. I'm just one call away, mga ganon. Oo nga. Kaya parang, ayun, dun ko rin nung dinalaman na for keeps ka.
For kips. For kips. For kips. Ay, naku. For yan. kipay. Grabe sa isang taon, na-realize mo yun? Hindi naman isang taon yun. Di ba, siguro ano pa lang tayo nun, 3 months na friends. March 20, January, February, March, April, May. 2024. February 2024. Gets. Pagkatapos ng hike. Yeah! Pagkatapos ng concert. Kasi nag-thank you ka na oo nga. pinapunta kita sa concert. Gets. Tama. Ayun. Sa akin naman, Mm. medyo related din sa'yo. Okay. Pero like, it's more on the individual Yes. connection Okay. rather than the circle. Okay. So, kung alam ko lang noon na hindi lahat ng kaibigan ay totoo. Sims. Malalim yun. Malalim yun. Gets. Kasi, Gets. alam mo yun, ngayong, ilang taon na ba tayo? 23 years old. Parang 21 pa lang ata. No? 21 pa lang ata kami. Siguro yung number of times na nabetray na ako ng friend ko, more than my age. Siguro mga 30 times na ganyan. Tapos yun yung sobrang sakit kasi alam mo yung as someone na ganito ka soft, madali akong magbigay ng trust ko. Pero yung pagbigay ko ng trust ko na yun, natitake advantage siya ng maraming tao. So, at hindi yung honestly, magandang trait yun sa'yo, na parang mabait ka sa mga tao, pinagkakatiwalaan mo sila. But then, the reality is just... Yeah. The world is cruel eh. Cruel. Cruel. Actually, inisip ko pa sa isip ko muna kung paano yung, yun. Pronunciation nun. Ano ba? Cruel? Cruel. The world is cruel. Pero yun nga, di ba? Parang, ang hirap kasi. Like, okay, siguro blessing na, ang bait ni Gian, pero parang curse din siya. Yeah. Nasasabihan ako ng mga close friends ko rin maliban sa'yo na masyado akong mabait. Yes. Dahil, kasi hindi ka mabait sa akin. Oo. Hindi love language ko kasi yun. Parang, pag nagiging mabait ako, parang hindi ako, grabe ka naman. Pag minsan nga, pag mabait siya, pero yun nga, parang ano. Oo nga, mabait ba talaga ako? Hindi, mabait ako. Yun nga lang yung problema. Sa sobrang bait ko, hindi ko na nadidistinguish yung mga taong ginagamit lang ako. Yeah. Gets. Pero honestly, I hope you don't lose yung pagkabait mo to other people. Kasi... Shut up. Anyway. Naging masama. Pag naging mabait sa isa, bigla, ano ba? Ang ingay mo? Ayos mo kasi. Guess ka ba? Guess yan naman. Hindi, totoo. Hindi, diba? I won't lose that. Syempre. Tama, Pero tama. like, mag-ingat ka lang sa puso. right now, I'm learning to be more mindful That's sa true. ganon. That's true. Nahihirapan pa rin akong i-distinguish yung mga taong pure yung intentions sa hindi. Pero compared last year, feel ko mas Kaya tulad nga ng sinabi mo ngayon, ang liit na lang ng circle ko. Gets. Ganito na lang Ganito na lang siya ngayon. As in, like, siguro nabibilang ko na yung mga taong talagang Last friend year ko. ba? Gano'ng kalaki? Laki. Sobrang laki. Next topic. Okay. Next topic. Basta malaki. Ang laki. I mean, pero alam mo yun, yung pag kunyari, malaki yung circle mo, alam mo yung nahihirapan kang i-combine sila. Kasi parang, iba yung inhibitions mo pagkasama mo tong circle na to, sa pagkasama mo yung circle na to. Tapos So pag minsan kunyari, nag-iiba pa personalities. Oo. So pag kunyari, nagkaroon ng gathering na magsasama sila, parang ikaw yung ma-anxious kasi, wow, ano bang personality ko today? Oo nga eh. Which is parang, hindi ko na nafe-feel ngayon kasi, parang dahil nga konti na lang yung tinuturing kong kaibigan, I feel like, mas nagiging authentic din ako when I socialize with others, ganun. Gets. Ayun. Gets ko yun. Sige. Oh. Nice, ganda na. Galing. Ito na, last. Last. Drum roll, please. Ay, ang pangit. Ay, Parang utot. Ay, pusa. naging motor. Ayan, yun yung drum roll namin. Last. Last but not the least. The most, Yet not the least. The most na nga eh. Okay, the most. Nagbuntuhin mo pa. Sige, Ang
Love, tama. Love. Love. Ano? Ikaw na mauna. Ay, shit! Ako mauuna. Oo, Okay. ikaw na mauna. Kung alam ko lang noon, na red flag pala yun. Kaya niya ginawang red yung buhok. Galing no? Ibig sabihin nun, may ilig ako sa red flag. Nasampal pa ako. Hindi mo kasi sinabi agad eh. The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect the views and opinions of the hosts and the guests. That is true. These is are fake. all fiction. This is all foreplay. Yeah. Foreplay? Asan na ba yung script natin? Foreplay? Yun yung script natin. Ito yung script natin. Oo. Sabi daw, Oo, kung nga. alam ko lang noon na red flag yun. Oo. Correct. Yun. Pero to be honest, aminin mo, pag nai-inlove ka, you get blinded. Oo nga. Kaya nga blinded by love. Ano nga ang kanta yun? Blinded by love. Galing! Oo nga eh. Anong kanta yun? Hindi ko din alam eh. Pero gets. Parang, Diba? parang pag in love ka kasi, parang gusto mo kasi makita yung good side ng mga tao eh. Yeah. Like, you choose Mm. to see the good in that person. Choose to see past the bad. Yes. Di ba? Parang gano'n. Uy, Parang, ganda nun ah. Oo nga. You choose to see the good and see past the bad. Bakit kami tone, bro? You choose to see the good. Pang ano kasi yun, pang highlights. Pang- Dapat may... Yung may caption yung may... yung pang ano, TikTok na... ano, parang gawin- wow! Ganun kasi yung pare. Like, Ano ba yan, bro? if you're blinded by love, Oh. you... Okay. Cut. Okay, saba. Ganito kasi yun, pare. Ano, Like, bro? if you get blinded by love, Oh. you... Final na. Kinabahan? Final na. Oo. Ganito kasi yun, pare. Oh. Like, the moment that you get blinded by love, Oh. you develop a mechanism wherein you choose to see the good in your partner and see past the bad. Bakit naging essay? In conclusion, To defend my thesis. furthermore, hindi, pero ayun nga, parang, gets mo yun? Gets Like, ko. Maraming friends na magsasabi sa'yo, magre-reality check sa'yo na, uy, parang ano yan red flag yan parang hindi maganda yan. Mm-mm. Ikaw naman tong parang ide-defend mo, hindi, kasi ganito, ganito, Yes, ganyan. I get it. Pero I feel like if I knew sooner or if I knew better, may iwasan ko yung pinagdaanan ko na kailangan pang may mga masirang connections, may mga masirang relationships, just for me to defend kung ano man yung sinasabi nila sa akin. Gets. Hindi lang to sa specific tao, syempre, a number of experiences from the past. Oo. Gets. In ko. general lang to Oh, Ganda ikaw. pala ng building na yun. Ang ganda Yan R. Ako naman. Ikaw naman. Ako, siguro, ano yung kung ako, Kung alam ko lang noon. Kung alam ko lang noon. Siguro ako, with regards to love, yung kung alam ko lang noon is, kung alam ko lang noon, na sa pagpili na sarili mo, it's still an act of love. Wow. Kasi parang, anyways, ayun, so kung alam ko lang noon na, Yung nag-agree kasi sila. oo nga Ayan. sabi na, ayun, so kung alam ko lang noon, yung pagpili sa sarili mo, parang pagmamahal siya pa rin, it's just a different kind. Yeah. Kasi parang minsan, di ba, parang especially in a relationship, whether you're young, you don't know anything, wala ka pa masyadong experiences, parang may normalized concept na kasi, romanticized concept rather, Yeah. na parang you need to give your all na parang To others. di ba? Na parang minsan, hindi lang, it isn't necessarily specific to parang romantic relationships, even in friendships, di ba? Even to your parents, even to school, na parang kailangan mo siya talagang bigay lahat, pero minsan nauubos ka na. Yeah. Kasi we feel like that is Parang we feel that that's is how love. love Yes. is expressed. Yes. Pero madalas nating ma-overlook yung love sa sarili natin. Exactly. Na parang, minsan kasi na parang sinasabi natin, pag hindi natin to ginawa, parang hindi natin mahal yung tao.
Right. But then, it's not necessarily this or that eh. Diba? Sometimes you need to realize that love to yourself is also important because in the concept of, there's a song by Ed Sheeran, Save Myself, na parang, pag nalulunod ka na, how can you save another person if you yourself is drowning? Right. Diba? And so, sometimes, it's really good to choose to love. And I personally believe that you always need to choose to love. But in choosing to love, you also need to learn how to choose yourself at times. Ah, Diba? Shams! Shot! Red tama House ka po! dyan. Tama ka dyan. Diba? Parang ganon. And so, I think that's something na I Yeah. wish I learned sooner. And I wish... Ako rin. As in. Sana matutunan mo na Uy! ngayon. Hindi, actually, in the words of someone I know very close to me, Hmm. which is kagabi ko lang narinig, sabi niya, Oh. you should stop looking for someone to complete you. Sabi niya, parang, feeling niya, hindi. Alam mo, dapat kumpleto muna yung sarili mo eh. Tama. Kasi pag kumpleto mo na yung sarili mo, saka ka makaka-attract ng tama para sa'yo. You shouldn't find someone to complete you. You should find someone to complement you. Ganon, diba? Compliment yung pogi mo. Mahirap pag bobo ka usap mo, ano? Joke. Pero ayun, yun yung most overlooked form of love eh, self-love. I would say as Yeah. well. Kasi tatlo yan eh. Ano? Tatlo yan. Anong tatlo? Tatlo yung, pag kunyari, you're in the pursuit of love. Ayun eh, hindi na siya mapakali. Kanina pa siya. Tatlo yan. Una, relationship mo sa sarili mo. Relationship mo sa sarili mo. Joke ba to? Hindi, totoo to. Pati Totoo to. tao. Hindi, wala lang. Hindi ko mag-gets. Naalala ko lang kasi kung kailan ko to natutunan. Dito rin yun sa roof. Ayan, tatlo yan. Relationship mo sa sarili mo. Relationship mo sa partner mo. At yung relationship niyong dalawa. Kumbaga yung synergy niyong dalawa. Yun yung tatlong kailangan mong pangahalagaan mo. Ano ang pinagkaiba niya sa pangalawa? Yung pangalawa is yung treatment mo towards that person. And yung pangatlo is yung how you protect yung relationship niyong dalawa. From others? From others, from the world, from everything na pagdadaanan nyo. Gets. Okay, gets. So ano? Yun lang. Share ko lang. Gets. Kasi tumatak yun sa akin eh. Tama. I would also say. Ang dami natin ng pag-usapan. Oo, ang dami natin ng pag-usapan, no? Daming side topic. Ang dami. Pero magandang harsh reality check yun. Oo nga. Which arrives us. Naiiyak ka? Which makes us arrive. Paano ba yung sentence na to? Which leads us. Tama, which leads us. To the gists. So yun na nga. Dami na natin na pag-usapan. Siguro it's time to wrap up. Wrap up! Andito na tayo kung saan pag-uusapan namin ang ating mga gists with a G. Ayan. So ito yung mga sabihin namin dito kung ano ba yung mga natutuhan natin for today sa ating mga naging usapan. At So, yung yun. ano yung mga ipapayo namin sa mga nanonood. Yes. So, we'll talk about the 5 perspectives na pinag-usapan namin. First is adulting. Oo. Sa buhay, Kailangan mo isipin ang nakaraan lalo na pag ikaw ay napaisip kung yun talaga ang okay. period. Ang pangit ng gist. Next line. Enter. Ano yung sinabi natin? Hindi ko rin maalala. Ang hirap pa. Isa pa. Adult one. English na lang. Alright, English na lang. Sige. You Will regret not making a lot of mistakes. Bakit mo i-regret
na hindi gumawa ng maraming mistakes. Hindi, kasi habang bata pa ka pa, kailangan matutunan mo na siya. So, Paano ka matututo kung hindi mo siya nagawa? okay. Gets ba? Hindi, pero sige na, wag lang Sige kasi na nga, tayong connect the dots. Oo, Connect the dots. Okay, sige. Okay, so, Okay. Going back to the gists. going back to the gists. Ang natutunan ko, natutunan ko Sa adulthood. sa adulthood, treasure every moment. That's true. So, yun natutunan ko is, especially in adulthood, is that life goes by fast. So you should treasure every moment. Tama. Galing. Tama. Oh, Second one Second is one. about mental health? hindi. Career. Ay, ikaw. Ano? Ano sa'yo? Ako, don't lose yourself in the process. Don't lose yourself in the process. Ganda yun. Wala maisip. Ganda yun. Tama naman yun. Wala maisip. Tama yun. Take note Don't lose yourself in the process. Ang sa akin naman, it's okay to not be okay. No. Don't lose yourself in the process. Don't lose yourself in the process. Parang ang dami mo kasing pangarap eh. Yeah. That's okay. Ako naman, trust the process. Naging basketball ka! Kobe Naging Bryant, fitness. Mamba mentality ba dati? Ano, sabi ko, trust the process. Do it yourself. Nike. Bakit DIY? Nike. And then, Do it. Just do it. Hindi. About career, it's okay to get lost sometimes. That's true. Because it's in those moments where you really find yourself. Magaling! Ang ganda nun. Ang ganda nun. Aminin mo. Ang ganda nun. Ang ganda nun, di ba? Ang ganda nun. Ganda nun, di ba? Ang ganda nun. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Okay. Gist number 3. Gist number 3. Tungkol About sa mental health. Love yourself. Alexa, Hindi. play Love Yourself. Nobody's perfect. Gets. Tama naman. Gusto mo i-expound? Kasi parang ang babaw nun eh. Kasi parang we hear it every time. Oo nga. Pero I feel like the reason why we hear it every time is because it's the truth. That's true. Nobody's perfect. And That's we should not judge everyone so quickly. That's true. Don't judge a book by Don't its judge a cover. book by its cover. Tama. Ako naman. Ang corny, ang babaw. Sige, mag-isip ka. Isa pa. Wait, bakit ako lagi nauuna? Sige, Ikaw naman ako mauna. Mental health. Ako, with regards to mental health, ang gist ko for me is that choosing yourself is still an act of love. Diba? So, realize that, especially in love, parang we think it's going outwards. But then, loving yourself is still an act of love. Right. Ang ganda nun. Ano ba kasi yung sinabi ko kanina? Wait, ano yung sinabi ko kaninang kung alam ko lang noon? Na hindi mo kailangan maging perfecto, di ba? Tama yun. Hindi ko siya na-tackle kanina, pero kasi nga, di ba, nasabi ko na it would really affect you if you will try very hard to be perfect. So, I feel like ang masasabi ko is Hachi! Hindi, ganito. Parang awareness na lang din. Siguro if you find yourself being heavily affected by those kinds of circumstances, asking help is not a sign of weakness. Tama. Yan. I like that. Okay, on to the Gist number 4. 4 about friendship. Friendship. Ako naman mauna. Sige ka mauna. Keep your circle small
and your dreams big. Anong connect? Galing! Okay yun, okay Walang yun. connection Ay, wala yun. bang connect. Okay. Keep your circle small Ganun. and keep your heart big. Maganda, pero... Ang pangit. Hindi gusto ko kasi magkaroon ng something about small and big, pero wala, hindi nag-work. X yun. Ikaw, anong gist mo about friendship? Ang gist ko about friendship. It's pretty straightforward, but choose the people that you trust. Yeah. Ako naman, don't trust everyone. Ang pangit ng delivery. Don't trust everyone, choose the people you trust. Trust nobody. Trust no. Tapos choose people. Hindi. Ang gist ko about friendship, know who to trust. Saan ba tayo? Ayun. Sige. Ang aming gist about friendship is choose who you trust. That is true. It's okay to have a small circle, but make sure to keep an open heart. Yes. Ayun. Yun yung ibig sabihin Oh. ko. Yun yung ibig sabihin ko 3 minutes ago. Ngayon lang nag-arrive. Ayun. Last gist. Okay, last gist. About love. Oh! Ikaw. Ako na naman? Ikaw una. Ikaw na naman. Ako na naman? For the 7th time. I would say, in just go for love, and it's something that I firmly believe in, is that loving will never be wrong. Oh no, loving will never be a mistake. Choosing to love will never be a mistake. Ganda. As long as you have pure intentions, as long as you, alam mo yun, parang tunay talaga yung pagmamahal mo. Kahit masaktan ka in the process, kahit umiyak ka in the process, kahit mag-breakdown ka in the process, as long as you choose to love, I firmly believe that it's something that is right. Ikaw. Ito, learning ko to from you. Mm. It is never wrong to love. Inulit ko lang. Hindi. About sa sinabi mo kanina, sa kung alam ko lang. Sabi mo, ito. Love is a choice. And it is never wrong to choose yourself. Tama to. Parang mental health yun pero tama. Tama, di ba? Ulit. Okay. Oh, ano yung sa'yo? Love is a choice. It always is. And it is never wrong to choose to love yourself. Tama, galing. Ganda. Diba? Tatlo First kasi take. yan eh. Tatlo kasi yan. Commitment mo sa sarili mo. Commitment mo sa tao na yon. At commitment mo yung sa commitment, relationship. Yung commitment mo sa relationship. Tama. Yun, tandaan nyo yun. Tatlo yun. So, ayun. Wow. Dami nun. Grabe, ang dami nun. Good luck po sa mga nag-edit. And that ends season 1. That ends our episode 2 of G on Top with my best friend, Paco. Ano Pax. Pax. Kapon ko lang na come up yung nickname na yun. Oo nga eh. Bigla nila niya ako tinawag na Na Pax. Pax. Sabi Kasi ko, nagpapakula ko eh. Kapon. nga eh. Gets? Sabi ko, Pax. May English siya ngayon ah. Gets. Sabi niya. Sabi Basta sa yun. kanya, uy bro, musta Pax? Uy bro, musta? Sabi Ko, so anong plano natin ngayon, Pax? Sabi kong ganun. Sabi ko, gets. Gets. Kailangan niya ng ganito today. Sabi niya. Napagod. So, paano tayo mag-outro ngayon? Parang gusto na natin ituloy-tuloy Ito. Ayun, thank you po sa pagsubaybay sa second episode ng G on Top. Hopefully, bumalik madalas tong taong to dito. Sana hindi siya mapagod sa akin. So yun, dito nagtatapos ang ating second episode ng G on Top with my best friend Paco. And sana subaybayan nyo pa ang following episodes after this. Once again, this is G on Top where we talk about everything on top of my mind to the bottom of my heart. This is G on Top. See you next episode. Tangina, ginulo mo ng buhok ko. Magulo naman talaga, hindi ko lang sinasabi.